Kabanata 1361. Lubos na nadurog ang puso ni Charlotte nang marinig niya ang iyak ni Robbie sa telepono. Nilamon siya ng guilt habang humahagulgol ang bata. Hindi sana ito mangyayari kung hindi siya itinulak palayo ni Zachary. Hindi sana ganoon kasakit ang loob ng mga bata kung siya na lang ang nasaktan. Mommy, pakiusap, magsalita ka naman. Patuloy pa ring humihingi ng sagot si Robbie. Huwag ka nang umiyak, Robbie. Maliit lang na injury ito. Walang seryoso. Mananatili ako sa ospital kasama si Daddy kaya magiging maayos ang lahat. Nangako ako na uuwi kami bukas ng umaga, okay ba? Pero, Mommy, magtiwala ka sa akin, Robbie. Tumigas ang boses ni Charlotte. Huwag mong ipaalam kina Jamie at Ellie. Sige, Mommy. Isang maalalahanang bata si Robbie. Kahit labis siyang nababagabag sa kalagayan ni Zachary, alam niyang kailangan niyang pigilan ang sarili at umasta ng may sapat na gulang. Dahil wala ang mga magulang nila, kailangan niyang maging responsable para sa mga kapatid bilang panganay. Ibababa ko na ang tawag, ayos lang. Magpahinga ka na, Robbie. Magkikita tayo bukas. Tinapos ni Charlotte ang tawag matapos magpaalam. Ipinaalala niya kay Robbie ang tungkulin nito bilang panganay dahil alam niyang responsable ito. Magiging matatag ito kapag inisip ang mga kapatid. Bagamat alam niyang hindi iyon ang pinakamainam na gawin, wala na siyang ibang pagpipilian. Kung may pagkakataon, handa niyang ialay ang sarili para kay Zachary. Ni minsan ay hindi niya ginustong masaktan si Zachary dahil sa kanya. Hindi niya kinaya ang bigat ng guilt. Sa bahay, nagulat si Jamie nang makita ang kapatid na tahimik na umiiyak sa isang sulok. Ano ang nangyari, Robbie? Ayos lang ba ang lahat? Wala lang. Mabilis na pinahid ni Robbie ang luha ngunit halatang balisa pa rin. Ikaw na ang tumingin sa mga babae. Siguraduhin mong hindi nila ako makikitang umiiyak. Pero kailangan mo namang sabihin sa akin kung ano ang nangyayari, Robbie. Para akong nasa gitna ng apoy sa kaba habang nakatingin sa kapatid. Nag-away ba sina Daddy at Mommy? O ikakasal ba si Daddy sa ibang babae? Tumangala si Robbie kay Jamie na may luha sa mga mata. Sana nga ay kasing simple nang iniisip ni Jamie ang lahat. Sana ay hindi niya kailangang pasanin ang lahat ng alalahanin at lungkot kung mas magiging bata siya at aasal na tulad ni Jamie. Robbie, hindi iyon, sabi niya habang pinupunasan ng luha. Jamie, kailangan mo nang magbago at umayos, okay? Agad na tumango si Jamie. Gagawin ko, Robbie, huwag ka nang umiyak. Naramdaman ni Robbie ang pagnanais na sabihin ang lahat, ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa ospital, patuloy na naghihintay si Charlotte na may matinding kaba. Bumukas ang pinto ng elevator at lumabas sina Nancy at ilang kasamahan nito. Nagkatinginan ang dalawang babae at saglit na katahimikan ang namayani. May magagawa ba ako para sa inyo, Miss Gold? Lumapit si Ben at magalang na nagtanong. Ayos lang ba si Mr. Knock? Nag-aalala si Nancy. Sinusubukan pa rin nilang patatagin siya. Malubha ang pinsala pero hindi siya nasa panganib. Mabigat ang boses ni Ben. May sapat bang dugo sa blood bank? May kailangan ba ang mga doktor? Sunod-sunod na tanong ni Nancy. Maayos ang lahat. Huwag mag-alala. Sagot ni Ben sabay silap kay Charlotte. Gabi na, bakit hindi muna kayo umuwi at magpahinga? Paano ako makakatulog kung nasa bingit pa ang buhay ni Zachary? Bumantong hininga si Nancy. Huwag kang mag-alala, hindi ako manggugulo. Gusto ko lang makasiguro na ligtas siya. Habang nagsasalita, humarap siya kay Charlotte at tumingin ng may pagsusuri. Sana ay hindi ka tutol na manatili ako, Miss Lindbergh. Wala akong karapatang sumagot niyan. Mahinang tugon ni Charlotte. Sige, mananatili ako. Umupo si Nancy sa tabi niya. Dahil hindi pinigilan ni Charlotte ang pananatili ni Nancy, tinanggap ni Ben ang desisyon at umatras. Si Lupin na kanina patahimik ay nagsalita rin sa wakas. Kukuha ako ng mainit na tubig para sa iyo, Miss Lindbergh. Mabilis na sumunod si Ben nang umalis si Lupin para kumuha ng tubig. Hindi ako makapaniwalang natunton tayo ng babaeng iyon. Ungol ni Lupin. Nag-aalala lang siya, kita mong may malasakit siya sa kanya. Sagot ni Ben. Siyempre may malasakit siya. Nag-hotel pa nga sila. Paano siya hindi magmamalasakit? Sarkastikong sagot ni Lupin. Tumingin si Ben kay Lupin at ipinaliwanag ang nangyari.
May hindi pagkakaunawaan dito. Naglalakad sina Mr. Knock at Miss Gold sa tabing dagat nang mapansin niyang dumating ang regla niya kaya pumasok sila sa malapit na hotel. Talaga, isang mapagplano ang babaeng iyon. Kaya naman niyang ayusin iyon mag-isa. Bakit kailangan pa niyang isama siya? Well, hindi niya rin agad napansin. Ako ang nakakita. Ikaw, lumaki ang mga mata ni Lupin sa gulat at galit. Hindi ko alam na ganyan kaka-obserbador. Ano ba ang iniisip mo? Nakaputing damit siya at nasa unahan ko siya naglalakad. Paliwanag ni Ben na halatang nagmamadali. Hindi naman ako tumitingin sa kanya ng sadya. Kahit ano pa, hindi ako maniniwala sa iyo. Itinulak siya ni Lupin at natapon ang tubig sa kanya. Pinagpag ni Ben ang kamay at ibinaba ang boses. Hindi ito ang oras para mag-away. Pwede mong gawin ang gusto mo kapag ligtas na si Mr. Knock. Hindi pa nga natin alam kung makakalampas siya. Pwede bang ipagpaliban muna natin ito? Tumalikod si Lupin. Alam ko, hindi naman ako ganoon ka-irreasonable. Siguradong mabubuhay si Mr. Knock. Maghintay ka lang. Pumuno siya ng panibagong baso at umalis. Nakatingin lang si Charlotte sa emergency room nang lumapit si Lupin. Isang oras na si Zachary sa loob ngunit wala pa ring balita tungkol sa kalagayan nito. Uminom ka muna ng tubig, Miss Lindbergh. Sabi ni Lupin sabay abot ng baso. Sa tabi niya, lumapit din si Ben na may dalang baso. Uminom ka rin, Miss Gold. Tinanggap ni Nancy ang baso ngunit hindi uminom. Nanginginig ang kamay niya. Sinusubukan niyang pakalmein ang sarili ngunit hindi niya mapigilan ang panginginig. Nandito na ang doktor. Agad na tumayo ang lahat ng may sumigaw. Lumabas ang isang doktor mula sa emergency room at tinanggal ang mask. Ayos na siya. Marami siyang nawala na dugo kaya magtatagal bago siya magkamalay. Kailangan natin siyang bantayan ngayong gabi. May iba pa bang komplikasyon? Tanong ni Ben. Nalagyan na namin ng lunas ang mga sugat niya. Walang magiging problema. Huwag mag-alala. Magigising siya bukas ng umaga. Maraming salamat. Napaluha si Charlotte sa ginhawa ngunit nanatiling balisa si Ben. Alam niyang hindi alam ng doktor ang sakit ni Zachary. Kaya sinabi nitong maayos ang lahat. Ayaw ni Ben na mauwi sa mas malalang komplikasyon ang pinsalang ito. Apektado na ng lason ang sensory nervous system ni Zachary kaya nawalan ito ng paningin. Nababalisa si Ben. Paano kung may idulot pa itong iba? Habang nag-iisip pa si Ben, lumabas si Reyna mula sa emergency room at kinausap ang doktor. Salamat, Dr. Hansel. Ako na ang bahala rito. Magpahinga ka na. Sige, salamat, Dr. Langdon. Nagpaalam si Dr. Hansel at umalis. Tumingin si Reyna kina Charlotte at Nancy bago humarap kay Ben. Wala pa ring malay si Mr. Knock. Kailangan niyang magpahinga. Sa tingin ko hindi na kailangan ng maraming tao rito. Naiintindihan. Sagot ni Ben at lumapit kay Nancy. Bakit hindi muna kayo magpahinga sa bahay, Miss Gold? Ipapaalam ko sa inyo kapag nagising na si Mr. Knock. Sige, aalis na muna ako. Agad na tumayo si Nancy. Sabay na ba tayong aalis, Miss Lindbergh? Bagamat hindi hiniling ni Ben kay Charlotte na umalis, nauna si Nancy. Malinaw ang ibig niyang ipahiwatig na bigyan ng maayos na pahinga si Zachary, at kahit tuwiran ang mensahe, magalang ang tono. Maya-maya pa ako aalis. Alam ni Charlotte ang nais iparating ni Nancy ngunit ayaw niyang sumabay sa laro nito. Matagal na tiningnan ni Nancy si Charlotte at saka si Ben. Walang sinabi si Ben at ibinaba lamang ang ulo. Naintindihan ni Nancy ang kilos ng katawan niya. Ayaw nila ng hindi kailangang presensya. Kung ganoon ay mauuna na akong umalis. Kita kits. Magalang na tumanggaw si Nancy kay Charlotte at umalis. Nagpadala si Ben ng ilang tauhan upang magbantay sa labas at naging mas tahimik ang paligid ng emergency room. Pwede ba akong pumasok at makita siya? Mahinang tanong ni Charlotte kay Reyna. Sige, pinakuha siya ni Reyna ng pampalit at pumasok sila sa loob. Mahimbing na natutulog si Zachary sa kama na may nakakabit na swero sa likod ng kanyang kamay. May respirator siya at may mga aparatong pang-monitor sa tabi ng kama. Maayos nang nabalutan ng mga benda ang sugat niya sa ulo, ngunit may bahid pa rin ang amoy ng dugo sa hangin. Hindi napigilan ni Charlotte ang pagluha nang makita siya sa ganoong kalagayan. Hindi siya nang ahas na lumapit. Natatakot siyang maistorbo ang pahinga nito,
ngunit sabik din siyang makita siya nito pagmulat ng mga mata. Paulit-ulit kang tinatawag ni Mr. Noct habang dinadala siya rito. Mas mabuting manatili ka na lang dito ngayong gabi. Sabi ni Reyna. Mananatili ako. Mabagal na lumapit si Charlotte sa kama habang hindi inaalis ang tingin kay Zachary. Lalabas muna ako. Kakausapin ko lang si Ben. Umalis sina Reyna at ang assistant niya habang pumasok naman si Lupin upang samahan si Charlotte. Pagkakita ni Ben na lumabas si Reyna, agad siyang lumapit. Kumusta ang kalagayan niya? Sinulyapan ni Reyna si Charlotte at isinara ang pinto. Lumayo sila ng kaunti at nag-usap ng mahina. Wala pa kaming nakikitang kakaiba sa ngayon, pero mahirap sabihin kung ano ang magiging epekto ng pinsalang ito sa katawan niya dahil may lason pa sa sistema niya. Hindi ko masabi kung ano ang mangyayari kaya patuloy lang nating babantayan ang kalagayan niya. Diyos ko, sapat na ang bigat ng sitwasyon at may panibago pa siyang pinsala. Hindi man lang niya iniisip ang sarili niya. Bum-ontong hininga si Ben. Narinig kong nasugatan siya dahil iniligtas niya si Miss Lindbergh. Oo, ikinwento ni Ben ang buong nangyari. Matapos marinig ang lahat, napailing si Reyna ng may panghihinayang. Siya lang ang taong mahalaga sa kanya. Pero may sakit na siya. Dapat iniisip din niya ang sarili niya. Hindi mo alam kung gaano ako nag-aalala. Wala naman tayong magagawa. Ang tanging solusyon ay mahanap si Francesco. Nagtatanong-tanong na rin ako sa mga kasamahan ko. Darating si Dr. Wright sa loob ng ilang araw. Hihilingin kong tingnan niya ito. Salamat. Hihiling muna ako ng isang silid para kay Mr. Noct. Kita na lang ulit. Sige, ingat. Inilipat ni Reyna si Zachary sa isang hiwalay na silid upang makapag-isa sila ni Charlotte. Kinuhaan ni Lupin si Charlotte ng mga damit mula sa bahay at naligo at nagpalit siya ng komportableng kasuotan. Umupo siya sa silya at tahimik na naghintay na magising si Zachary. Pinatay niya ang ilaw at iniwan lamang ang isang madilim na dilaw na ilaw upang mabantayan si Zachary. Mahimbing ang tulog nito at halos hindi marinig ang paghinga. Ang tunog ng electrocardiograph lamang ang nagpapatunay na buhay pa siya. Bukod doon ay ganap na tahimik ang buong silid. Pinagmamasdan siya ni Charlotte habang iniisip kung paano nito isinugol ang sariling buhay upang iligtas siya. Hinawakan niya ang malamig na kamay nito at idinikit sa kanyang pisngi sa pag-asang mabibigyan niya ito ng init. Pamatak ang luha niya sa kamay nito, ngunit nanatiling walang malay ang pasyente. Nakatulog si Charlotte habang naghihintay at ipinatong ang ulo sa tabi ng kama ni Zachary. Hindi niya binitiwan ang kamay nito kahit sa kanyang pagtulog. Lumalim ang gabi at tumahimik ang mundo sa labas, pati na rin ang silid. Nakatulog si Charlotte sa tabi ng kama ni Zachary, gaya ng dati niyang ginagawa noon. Nanaginip si Zachary ng gabing iyon. Naligaw siya sa disyerto at hindi niya alam kung paano makakalabas. Naglalakad siya sa isang malawak at walang katapusang lupain ng kulay abo at malabong buhangin na walang liwanag. Masakit ang buong katawan niya na parang sasabog na. Pakiramdam niya ay unti-unti nang nawawala ang kanyang pandinig at paningin. Gusto niyang makatakas, ngunit palagi siyang banibigo ng paningin at wala siyang marinig. Ang tanging magagawa niya ay magpatuloy sa paglakad, ngunit kahit isang hakbang ay napakahirap. Pakiramdam niya ay walang lupa sa ilalim ng kanyang paa sa bawat hakbang. Palagi siyang nagbabago ng direksyon, ngunit lahat ng daan ay patungo sa isang walang hanggang bangin. Nabihag siya sa isang lugar na walang labasan. Siya ay naligaw, walang magawa, at puno ng hinanakit, ngunit bigla niyang naramdaman ang isang kamay na umabot sa kanya. Sa una ay natakot siya. Natatakot siyang ang kamay na iyon ay magdadala sa kanya sa isa pang walang hanggang hukay, ngunit hindi siya itinulak nito. Sa halip ay marahang hinawakan ang kanyang kamay at ginabayan siya patungo sa liwanag sa dulo ng lagusan. Napanatag ang puso niya at patuloy siyang sumunod hanggang sa muli niyang makita ang liwanag. Ngunit nang halos makarating na siya sa kabilang panig, isang malakas na hangin ang rumagasa sa disyerto at tinangay ang kamay. Sinubukan niyang kumapit ngunit hindi niya nagawa. Nagising si Zachary mula sa masamang panaginip. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata at nakita si Charlotte sa tabi niya, mahigpit na hawak ang manggas niya na parabang natatakot siyang mawala siya. Lamambot ang titig niya at inabot niya ang mukha nito. Napansin niyang basa pa ang pisngi nito. Umiiyak ba siya? Dahil ba sa akin?
Nadala ang isip ni Zachary. Isang malamig na hangin ang pumasok mula sa bintana. Sinubukan niyang takpan siya ng kumot ngunit masyado siyang mahina para gumalaw. Pinanganginig ng lamig si Charlotte at bahagya siyang nagising. Binulong niya ang pangalan ni Zachary at kusang hinawakan ang kamay nito, ngunit aksidenteng nadapuan ang sugat sa kanyang kamay. Napamulat siya sa sakit at agad niyang nakita na gising na si Zachary at nakatingin sa kanya. Binaliwala niya ang sakit at marahang nagtanong, "Gising ka na ba? Ano ang pakiramdam mo?" Hindi sumagot si Zachary at sa halip ay tinitigan siya ng may lambing. "Tatawagan ko si Reyna para tingnan ka." Tatayo na sana si Charlotte upang pindutin ang emergency button ngunit niyakap siya ni Zachary sa baywang. "Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako, sa ibabaw ng bangkay ko." Iyon ang unang mga salitang binitawan ni Zachary matapos siyang magkamalay. Paos at malalim ang kanyang boses. Humiga muli si Charlotte ayon sa gusto niya at maingat na gumalaw upang hindi siya masaktan. "Matagal na kitang hindi nayayakap." Lumapit si Zachary at nilanghap ang amoy niya. "Lahat ay tila pamilyar. Tigilan mo na. Kailangan kong tawagin ang doktor." "Hindi kita pakakawalan kailanman," matigas na sabi ni Zachary na parang bata. Zachary knocked. Sinubukan ni Charlotte na sermonan siya ngunit sa sandaling binigkas niya ang pangalan nito ay nabulunan siya ng luha at tuluyang bumigay ang kanyang damdamin. "Bakit mo ako itinulak palayo?" Hagulgul niyang tanong. "Naliligo ka sa dugo at pula ang buong damit mo. Natakot ang lahat na may mangyari sa iyo. Ikaw, natakot ka rin ba?" Hinalikan ni Zachary ang buhok niya at mariing huminga. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1365. Nabigo si Charlotte na makapagsalita. Gusto niyang sabihin na natatakot siyang mawala siya. Gusto niyang ipaalam na inakala niyang tuluyan na siyang iiwan nito. Gusto niyang ipaalam na mas pipiliin pa niyang siya ang mamatay, ngunit sa huli ay nanatili siyang tahimik. "Talaga nga, Charlotte, napakalamig ng puso mo," bigong sabi ni Zachary. Ibinaba niya ang ulo at kinagat ang balikat niya. "Aray!" Napasigaw si Charlotte. Pinili niyang huwag pumalag sa takot na masaktan siya. Nanatili siyang nakahiga at hinayaan siyang gawin ang gusto nito. Hindi siya binitawan ni Zachary hanggang sa malasahan niya ang dugo sa bibig niya. "Masakit ba?" "Oo." Isang kontentong ngiti ang sumilay sa labi ni Zachary. "Mabuti. Sa ganoon ay hindi mo ako makakalimutan magpakailanman." Tumangala si Charlotte sa kanya na may komplikadong tingin. Bago pa man ito ay pamayat na si Zachary. Mas litaw ang panga at cheekbones niya dahil sa sakit, ngunit mas mukhang pagod na siya ngayon. Kita pa ang mga pulang ugat sa mga mata niya. "Bakit mo ako iniligtas?" tanong ni Charlotte. "Hindi ko alam. Parang automatikong reaksyon. Hindi ko dapat isinugol ang buhay ko para sa isang babaeng walang puso na tulad mo." Sagot ni Zachary habang ginugulo ang buhok niya. Natawa si Charlotte. May isang luha ang gamulong sa pisngi niya habang kumarba ang mga mata niya sa ngiti. Ayaw niyang makita siyang umiiyak nito kaya isinubsob niya ang mukha sa dibdib nito at mabilis na pinigilan ang sarili, ngunit wala ni isa sa mga kilos niya ang nakaligtas kay Zachary. Alam niyang umiyak siya. Alam niyang naantig siya, ngunit hindi niya ito ginawa upang mapasakanya siya. Isa lamang itong likas na reaksyon para iligtas siya. Palagi na siyang kanya at natural lamang na protektahan niya ang sa kanya, kaya wala siyang partikular na dahilan kung bakit niya siya iniligtas. Ngunit hindi niya ito sinabi. Marahan niya siyang tinapik sa balikat. "Nasasaktan mo ako," mahinang sabi niya na parang inaalo ang isang bata. Ngumiti si Charlotte at agad na inangat ang ulo habang pinupunasan ng luha. Gusto niyang bumaba sa kama ngunit hinila siya nito papalapit. "Dito ka lang. Pagod na pagod ako." "Sige." Hindi na gumalaw si Charlotte at natulog sa tabi niya. Naramdaman niyang ligtas siya sa piling nito. Ang amoy at init nito ay parang tahanan. Ang lahat ng sama ng loob, masasakit na alaala, at hinanakit ay unti-unting naglaho. Gusto lamang ni Charlotte na manatili sa tabi niya. Gusto niyang tumigil ang oras upang manatili silang ganito magpakailanman. Mahina pa si Zachary matapos ang operasyon at agad siyang nakatulog muli. Si Charlotte naman ay hindi man lang nakapikit. Tahimik niya itong tinitigan habang natutulog,
tulad ng isang simpleng babaeng humahanga sa minamahal. Ganito si Charlotte noon. Sa kanyang pagtulog, naramdaman ni Zachary ang titig niya at iminulat ang mga mata. Nagtagpo ang mga mata nila at hinalikan niya siya. Nagulat si Charlotte. Gusto niya siyang itulak palayo ngunit nagatubili ang mga kamay niya nang maramdaman ang dibdib nito. Ayaw niya siyang masaktan. Marahan at puno ng lambing ang halik. Nalasa pa ni Charlotte ang dugo sa bibig nito mula sa naunang kagat, ngunit sinundan niya ang agos at hinayaan siyang halikan siya. Tumagilid si Zachary at idiniin ang sarili sa kanya habang lalong umiinit ang halikan. Inilapat niya ang mga kamay sa katawan niya ngunit agad na tumigil nang maramdaman ang sakit sa mga sugat. Idinikit niya ang noo sa noo niya at marahang dumampi ang mga labi. Charlotte, tawag niya. Oo, ibinaba ni Charlotte ang kanyang depensa. Kailangan mong akuha ng buong responsibilidad sa pinsala ko, sabi niya habang hinahawakan ang baba niya. Kailangan mo akong alagaan hanggang sa gumaling ako. Hindi tunog pakiusap ang boses ni Zachary. Parang isang utos. Karaniwan ay sasalungat si Charlotte at makikipagtalo, ngunit sa pagkakataong ito ay tumanggo lamang siya at sumuko. Oo, aalagaan kita. Mabuti, hinila siya ni Zachary sa yakap at mahimbing na nakatulog. Dapat alam ko na ito ang pinakamadaling paraan para maibalik siya sa akin. Nanatili si Charlotte sa kanyang mga bisig nang hindi gumagalaw, nakikinig sa tibok ng puso niya. Normal ang tibok ng puso niya. Sa tingin ko ay maayos siya. Marahil ay sobra lang akong nag-aalala. Sa wakas ay naalis ang bigat ng kanyang pag-aalala. Sa may pintuan, pinigilan ni Ben si Lupin bago pa ito kumatok. Ano ang ginagawa mo? Dinadala ko ang almusal ni Miss Lindbergh. Sa tingin ko ay hindi niya kailangan ng almusal ngayon. Sagot ni Ben sabay gilid at tango ng ulo upang ipakita sa kanya ang magkasintahan. Sumilip si Lupin at napatigil. Magkatabing nagpapahinga sa kama sina Zachary at Charlotte, tulad ng mga magkasintahang nagmamahalan. Mukhang hindi nga nila kailangan ng pagkain. Hayaan na natin sila. Hinila ni Ben si Lupin palayo at sinenyasan ang mga tauhan na manatili sa labas. Dapat ay masaya ako para sa kanila, pero hindi ko alam kung bakit hindi ako mapakali. Sabi ni Lupin. Bakit? Nagtaka si Ben. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Hindi ba't sinabi mo ring gusto mong magbalikan sila? Oo, may gusto pang sabihin si Lupin ngunit pinigilan niya ang sarili. Wala lang, gusto ko lang maging masaya si Miss Lindbergh. Pagkatapos ay umalis siya. Sinundan siya ng tingin ni Ben, hindi maintindihan ang laman ng isipan nito. Sinabi niyang gusto niyang magbalikan sila. Bakit tila nagbago ang pakiramdam niya? Ano nga ba ang iniisip niya? Pumunta si Lupin sa hagdanan at umupo roon, mag-isang kinain ng almusal na binili niya para kay Charlotte. Mas bamigat ang pakiramdam niya habang kumakain. Noon ay labis siyang naiinis kay Charlotte dahil itinatago nito ang tunay na damdamin para kay Zachary, ngunit ngayon na nagkaayos na sila ay mas lalo siyang nag-aalala para kay Charlotte. Paano kung mamatay siya? Ano ang mangyayari sa kanya? Marahil ay mas madali sanang makabangon si Charlotte kung hindi sila nagbalikan. Mas madali sana niyang matatanggap ang pagkamatay nito kung hindi siya gaanong nagmahal. Ngayong binuksan na niya muli ang puso niya, magiging napakasakit para sa kanya kung may mangyari rito. Ang ganitong sakit ay hindi niya kakayanin. Napabuntong hininga si Lupin sa isip na iyon. Samantala, lihim na masaya si Ben na sa wakas ay nagkaayos na sina Zachary at Charlotte. Para sa kanya, naging isang biyaya ang aksidenteng ito. Agad niyang tinawagan si Bruce at ibinahagi ang magandang balita. Sinabi rin niya na posibleng alam ni Sean kung saan matatagpuan si Francesco. Masaya akong malaman na nagbalikan na sila. Walang emosyon na sabi ni Bruce. Tungkol naman kay Sean, alam kong posibleng alam niya kung nasaan si Francesco. Naisip ko na ring kontakin siya ngunit naglaho siya kasama si Danrick. Wala talagang paraan para makontak siya. Talaga, nagulat si Ben. Akala ko ay palaging may ugnayan si Lupin kay Sean. Talaga, kung ganoon ay may mga bagay tayong hindi alam. Haka ni Bruce. Sa pagkakaalam ko ay sabay na nawala sina Sean at Danrick, ngunit posibleng palabas lang iyon upang may itinatago sila sa lahat.
Ibig mong sabihin ay hindi talaga nawala si Sean at patuloy pa rin siyang nakikipag-ugnayan kay Miss Lindbergh. Isang matapang na hula ni Ben. Ibig bang sabihin nito ay hindi talaga patay si Danrick? Isa lang ba itong panlilinlang sa lahat? Posible, ngunit hindi ko pa rin sila matuntan. Kailangan nating kumuha ng impormasyon mula kay Miss Lindbergh. Kailangan mong mag-isip ng paraan. Sige, alam ko na ang gagawin ko. Nandito na si Mr. Spencer, kailangan ko nang ibaba ang tawag upang salubungin si Spencer. Ano ito lahat? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang nangyayari? Masamang tingin ni Spencer kay Ben. Paumanhin, Mr. Spencer. Yumuko si Ben na may guilt. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Stable na ngayon ang kalagayan ni Mr. Knock kaya hindi namin kayo natawagan. Ano ang ibig mong sabihin sa stable? Ano ang sitwasyon niya ngayon? Marami siyang nawala na dugo at nawala ng malay. Nagising na siya kaninang umaga. Natutulog lang siya ngayon. Gusto ko siyang makita. Utos ni Spencer. Itinulak siya ng mga tauhan niya papunta sa silid. Hindi yata magandang oras ngayon, Mr. Spencer. Dahan-daang sabi ni Ben. Bakit hindi ako pwedeng pumasok? Kumunot ang noo ni Spencer. Tumingin-tingin si Ben sa paligid at yumuko upang pabulong na magsalita. Nasa loob si Miss Lindbergh. Nabigla si Spencer nang marinig yun. Pinapalapit niya ang sarili at bahagyang binuksan ang pinto. Nang makita niya ang magkasamang nagpapahinga ang dalawa sa kama sa maliit na siwang, naging seryoso ang mukha niya at isinara ang pinto. Sandali niyang tinitigan ang pinto bago tahimik na umalis. Ano ba talaga ang nangyari? Paano siya nasugatan? Tanong ni Spencer nang ihahatid na siya ni Ben. Well, kaya kung basahin ang lahat ng kasinungalingan mo kaya mas mabuting sabihin mo ang totoo. Babala ni Spencer, aalamin ko ito kapag itinago mo pa sa akin. Alam ni Ben na wala na siyang lusot kaya sinabi niya ang buong katotohanan. Muli na naman, galit na sabi ni Spencer. Ang dalawang ito ay hindi talaga itinadhana. Nagpadala na ako ng mga tao para mag-imbestiga. Huwag kayong mag-alala, hindi rin natin pwedeng sisihin si Miss Lindbergh. Pinrotektahan siya ni Mr. Knock dahil gusto niya. Ang mahalaga ay maayos na ulit ang dalawa. Maingat na sabi ni Ben. Masyado pang maaga para sabihin kong mabuti ito. Bum-ontong hininga si Spencer. Alagaan mo siyang mabuti. Ipaalam mo sa akin kapag may nangyari. Opo, Mr. Spencer. Pagbalik ni Ben sa loob, naroon na si Reyna kasama ang ilang doktor. Kumusta si Mr. Knock? Nagising na siya. Mukhang maayos naman sa ngayon. Bakit hindi mo ako tinawagan? Mabilis na lumapit si Reyna sa silid. Sandali. Bago pa makapagsalita si Ben, nabuksan na ni Reyna ang pinto. Napahinto siya nang makita sina Charlotte at Zachary na magkasamang nakahiga. Agad siyang lumabas at isinara ang pinto. Bakit hindi mo sinabi agad? Sasabihin ko na sana pero pumasok ka na. Ben, parang nagising si Zachary sa ingay sa labas. Opo, agad na sagot ni Ben at pumasok sa loob. Ayokong may manggulo sa amin sa loob ng 30 minuto. Naiintindihan, sinenyasan ni Ben ang lahat na umatras. Sa loob ng silid, nagising din si Charlotte. Hinusat niya ang mga mata habang bumabangon, iniiwasan ang mga sugat ni Zachary. Hindi ka pupunta kahit saan. Pinigilan siya ni Zachary at hinila pabalik sa yakap niya. Naghihintay pa rin sila sa labas. Nakaramdam ng hiya si Charlotte. Alam niyang naroon si Reyna kanina. Kailangang masuri ang mga sugat ni Zachary. Maghintay sila. Humarap si Zachary at idinikit ang noo sa noo niya, kinikiskas ang ilong sa kanya. Zachary, nang makita ni Charlotte ang payat niyang mukha, nakaramdam siya ng pagnanais na tanungin ang kalagayan nito. Oo, dumampi ang labi ni Zachary sa pisngi niya habang nagsasalita. Nagbago ang isip ni Charlotte. Sa tingin ko dapat mo talagang papasukin ang mga doktor. Alam ni Charlotte na matigas si Zachary. Hindi niya kailanman ipapakita ang kahinaan niya sa harap ng pamilya. Hindi siya magsasalita kahit tanungin pa siya. Mas lalo lamang siyang maiinis kaya minabuti ni Charlotte na lunukan na lang ang tanong. Sige, palalampasan kita sa pagkakataong ito. At ubiling binitawan siya ni Zachary. Bumangon si Charlotte mula sa kama at nagsuot ng cardigan bago pumunta upang maghilamos. Nagpalit siya ng bagong damit at bumalik upang tulungan si Zachary na magayos.
Hindi pa siya kailanman nag-alaga ng ibang tao. Sa nakaraang 2 taon ay mga katulong sa bahay ang gumagawa ng lahat kaya hindi niya kailangang gumalaw, ngunit napakagaan sa pakiramdam na alagaan si Zachary. Uminit ang puso ni Zachary habang pinagmamasdan siya. Naalala niya ang mga araw na magkasama sila. Lahat ay napakasaya at ngayon ay may pagkakataon na silang ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Tapos na. Pinunasan ni Charlotte ang mga kamay ni Zachary at nagtungo sa pintuan. Magandang umaga, Miss Lindbergh. Sina Ben, Reyna, Lupin, at ang iba pa ay bumati sa kanya nang lumabas siya ng silid. Pumasok na kayo, sabi niya. Opo, pumasok ang grupo. Lumapit si Ben at tumayo sa tabi ni Zachary habang sinusuri ni Reyna ang mga sugat nito. Si Lupin naman ay lumapit kay Charlotte at nagulat. Handa na ang private jet. Aalis ito 2:00 ng hapon. Tumango si Charlotte. Gusto kong umuwi kung wala nang kailangang gawin dito sa ospital. Sabi ni Zachary. Nag-alala si Reyna at sinubukang pigilan siya. Hindi maliit na sugat ito, Mr. Noct. Mas mabuting manatili pa kayo ng ilang araw. Alam kong may ospital din sa Southridge pero hindi kasing kumpleto ang pasilidad nila. Mas mabuting manatili rito upang mabigyan kayo ng pinakamahusay na pangangalaga sakaling. Sakaling ano? Naiinis na putol ni Zachary. Walang mangyayaring emergency. Huwag kang maging paranoid. Pero, tumahimik si Reyna nang masalubong ang mabangis na tingin ni Zachary. Tumingin siya kay Ben na tila humihingi ng tulong ngunit hindi ito tumutol. Sige, aayusin ko ang lahat ng kailangan. Alam ni Reyna na wala na siyang magagawa. Mabuti, sabi ni Zachary sabay lingon kay Charlotte. Lumapit ka rito. Tumaas ang kilay ni Charlotte habang tinitingnan siya. Grabe, lumalabas ang tunay niyang ugali kapag gumagaling na. Ano ang gusto mo? Naiinis niyang tanong habang lumalapit. Hinila ni Zachary ang kamay niya. Uuwi ka na sa bahay. Ano, nasugatan ako dahil sa iyo. May kabayaran iyon. Gustong tumutol ni Charlotte ngunit alam niyang wala siyang sapat na dahilan. Paano ang mga bata? Iyon ang pinakamainam niyang dahilan. Sasama rin sila, sabi ni Zachary. Gusto niyang magkasama muli ang buong pamilya. Ang ideya pa lang ay nakangiti na siya. Kaya ko pa rin silang basahan ng bedtime story kahit may sakit ako. Ibig kong sabihin ng 3 babae. Hindi natin pwedeng basta iwan sila sa Northridge. Totoong makukulit sila pero napaka-cute. Isama mo na rin sila. Lalong lumalim ang ngiti niya. Ano, alam ni Charlotte na gusto ni Zachary ang mga bata at marunong siyang makisama sa kanila, ngunit mga anak iyon ng kalaban niya. Imposibleng gusto niyang makasama sila sa iisang bubong araw-araw. Napakakulit nila, mahirap silang sabay-sabay kontrolin. Paano kung umuwi ka muna at magpahinga? May gagawin pa ako sa susunod na mga araw. Dadalaw na lang ako sa inyo pagkatapos. Saan ka pupunta? Hindi ka aalis. Humigpit ang hawak ni Zachary sa kamay niya. Kailangan kong mag-asikaso ng isang bagay. Mawawala ako ng 2 araw. Lilipad ako mamaya 2:00. Babalik ako bukas ng gabi. Ano ang kailangan mong gawin? Maaari akong magpadala ng tao para gawin iyon. Mariing sabi ni Zachary habang hawak pa rin siya at ayaw siyang bitawan. Ayokong iwan ka. Kakapanaw lang ni Dr. Felch at kailangan kong tiyakin kung maayos bang naasikaso ang lahat. Kailangan kong personal na tingnan ito. Ito na ang huling magagawa ko para sa kanya. Sige, sa wakas ay binitawan siya ni Zachary. Babalik agad ako. Ingatan mo ang sarili mo. Mahinang sabi niya. Bahagyang tumango si Zachary. Uuwi muna ako para silipin ang mga bata. Dagdag niya habang tinitingnan ng relo. 8:00 na ng umaga. Kailangan na niyang magmadali. Hinawakan niya ang kamay ni Zachary at yumuko. Makikita kita bukas ng gabi. Sige, ayaw man niyang umalis siya pero alam niyang kailangan. Magdala ka ng mas maraming tauhan. Sisiguraduhin kung ayos ang mga bata. Salamat. Muli siyang tumingin sa kanya bago tuluyang umalis. Mauuna na kami Mr. Noct. Sabi ni Lupin habang yumuyuko. Malungkot ang tingin ni Zachary habang pinapanood silang umalis. Mukhang maayos naman ang mga sugat. Ihahanda ko na ang mga papeles para makalabas ka. Sabi ni Reyna. Okay, tugon ni Ben. Isinara niya ang pinto matapos umalis ang mga doktor at ipinagtimpla ng tubig si Zachary.
Tawagan mo sina Hailey at Sam. Siguraduhin mong wala silang sasabihin kay Charlotte. Paalala ni Zachary. Nagtaka si Ben. Sa tingin mo ba magtatanong siya sa kanila? Sa tingin ko oo. Kailangan nating mauna. Seryosong sabi ni Zachary na mababa ang tingin. Gagawin ko agad. Lumabas si Ben para tumawag. Pagkalipas ng halos 10 minuto ay bumalik siya. Tapos na lahat, Mr. Knock. Mapagkakatiwalaan sila. Hindi nila tayo pagtataksilan. Ang kinatatakutan ko lang ay baka bumigay sila sa pakiusap ni Charlotte o may masabi silang mali. Nilinaw mo ba sa kanila? Oo, sinabihan ko silang pabilisin ang pag-uwi niya matapos siyang magbigay galang. Mabuti, mahinang sabi ni Zachary. Naupo siya at nagpahinga hanggang sa tuluyang makatulog. Tinakpan siya ni Ben ng kumot at nagbantay sa tabi niya. Labis siyang nag-aalala kay Zachary. Sa labas ng ospital ay may tinatawagan si Lupin. Miss Lindbergh, gaya ng inaasahan ninyo, hindi ko makontak si Hailey. Laging sinasabi na may kausap siya. Sa tingin mo ba kausap niya si Ben? Hindi naman marami ang kaibigan ni Hailey at Sam. Wala silang ibang kakilala bukod sa atin. Seryosong sabi ni Charlotte. Masyadong nagkataon. Mula pa nang lumabas tayo ng ospital ay laging busy ang linya niya. Ibig bang sabihin nito ay may tinatago talaga si Mr. Knock sa atin? Labis ang pag-aalala ni Lupin. Nanahimik si Charlotte na may seryosong ekspresyon sa mukha. Huminto ang kotse ni Morgan sa harap ng ospital at sasakay na sana sila nang dumating ang isang pilak na Maybach. Bumaba ang bintana sa likuran at lumitaw ang isang magandang mukha. May oras ka ba, Miss Lindbergh? Hindi ito magtatagal. Tiningnan ni Charlotte ang relo at sumakay sa kotse kasama si Lupin. Sumunod ang kotse ni Morgan. Nagmaneho ang dalawang sasakyan patungong Rocon Hill at unang nagsalita si Nancy. Gising na ba si Mr. Knock? Oo, maaari mo siyang dalawin kung nag-aalala ka. Maikling sagot ni Charlotte. Pupunta ako mamaya pero gusto muna kitang makausap bago ko siya makita. Ihahatid kita pa uwi kaya hindi kita patatagalin. Sana ayos lang sa iyo ang maikling usapan ng magkaibigan. Ano ang gusto mong pag-usapan? Diretso niyang tanong. Kabanata 1370. Sa totoo lang matagal ko nang kilala si Mr. Knock. Diretsahang sabi ni Nancy. Nakilala ko siya sa isang business conference ilang taon na ang nakalipas. Alam kong siya ang lalaking gusto kong pakasalan sa unang pagkakita ko pa lang. Kahit inaasahan na ni Charlotte ang ganitong sasabihin ni Nancy ay nabalisa pa rin siya nang marinig ito. Akala niya noon ay hinahabol lang ni Nancy si Zachary dahil sa kapangyarihan at negosyo. Ngayong nalaman niyang tunay pala itong nagmamahal ay hindi siya mapalagay. Bata pa ako nang una ko siyang makita kaya wala akong magawa sa nararamdaman ko noon. Pero ngayon ako na ang tagapagmana ng kumpanya ng pamilya namin. May posisyon na ako para ligawan at pakasalan siya. Isa akong babaeng karapat-dapat sa pagmamahal niya. Puno ng kumpiyansa ang tono ni Nancy na para bang nagdedeklara ng digmaan. Alam kong kayo ay kasal at may 3 anak. Alam ko ring may nararamdaman pa rin siya para sa iyo. Pero wala niya ng mahalaga sa akin. Tiningnan ni Nancy si Charlotte at nagpatuloy. Ang mahalaga ay ako ang pinakaangkop para sa kanya. Naikuyong ni Lupin ang mga kamao habang nakikinig. Masyado mong tinataas ang sarili mo, Miss Gold. Sabi ni Lupin, laging may mas magaling pa sa iyo. Marami pang ibang mahuhusay na babae. At kahit gaano ka pa kagaling ay walang saysay kung hindi ka gusto ni Mr. Knock. Paano mo nasabing hindi niya ako gusto? Tanong ni Nancy. Hindi ka makikipag-usap sa amin ngayon kung gusto ka niya. Singit ni Charlotte. Kung gusto mo siyang makuha dapat sa kanya ka makipag-usap. Walang silbi ang kausapin ako. Alam ko iyon. Narito ako para sabihin na hindi na ako magiging mahinahon sa iyo. Gagawin ko ang lahat para makuha ang puso niya. Nais ko ang lahat ng mabuti para sa iyo. Sabi ni Charlotte. Itigil na ang sasakyan. Dahan-daang huminto ang kotse sa gilid ng kalsada. Hindi kayo itinadhana sa isa't isa. Nasasaktan siya sa tuwing kasama ka. Hindi sana siya masasaktan kung hindi dahil sa iyo. Dagdag ni Nancy. Wala kang kinalaman dito. Handa siyang ialay ang buhay niya para sa akin. Ikaw ba? Ako. Hindi makasagot si Nancy. Ngumiti si Lupin na may bahid ng tagumpay. Tuluyang huminto ang sasakyan at huminga ng malalim si Nancy.
Huwag magsalita ng tapos Miss Lindbergh. Walang permanente sa buhay. Handa siyang mamatay para sa iyo ngayon pero hindi ibig sabihin ay ganoon din sa hinaharap. Balang araw magiging asawa niya ako. Tingnan natin kung mangyayari iyon. Ngumiti si Charlotte at bumaba. Bago isara ang pinto ay lumingon siya. Sa susunod hindi mo na kailangang ipaalam sa akin ang mga balak mo. Gawin mo na lang. Talaga, pagsisisihan mo ang sinabi mo balang araw. Tugon ni Nancy na may bahagyang ngiti. Hanggang sa muli, isinara ni Charlotte ang pinto at bumalik sa kotse ni Morgan. Pinagmasdan siya ni Nancy sa salamin habang papalayo ang pilak na Rolls-Royce hanggang sa mawala ito sa paningin. Maghintay ka lang Charlotte Lindbergh. Ang kapal ng mukha niya Miss Gold. Wala na ang Lindbergh family. Wala siyang karapatang maliitin kayo. Hindi mahalaga ang estado sa lipunan pagdating sa relasyon. At hindi rin yun pinapahalagahan ni Mr. Noct. Objetibong sabi ni Nancy. Ang alas niya ay ang mga anak niya. May nakaraan sila pero nakalimutan niyang hindi lang si Mr. Noct ang lalaking may nakaraan sa kanya.